Ngayong gabi sa The Veronica Chronicles. Para mapailaw ang bawat tahanan, paaralan, negosyo at mga opisina, nangangailangan daw ang buong bansa ng halos 11,000 megawatts ng kuryente. Ika nga nila, mas maliwanag daw ang buhay. We all know that electricity is a basic necessity. I don't think we can deprive anyone of this service. Pero ang singil ng kuryente sa Pilipinas itinuturing na pinakamahal sa buong Asya. Napakamahal na ng kuryente sa Pilipinas. Wala namang kinalaman yung consumers, ipapasagot sa atin. Pangarap na lamang ba para sa maraming Pilipino ang maging abot kaya ang presyo ng kuryente? At sino ang dapat nating singilin? Magandang gabi, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. At ito ang pinalawak na pagbabantay sa mga usapin at issue ng bayan ng The Veronica Chronicles. Noong dekada 90, halos 2 piso per kilowatt hour lamang ang presyo ng kuryente. Pero ngayong taon, halos 11 pesos per kilowatt hour na ito. Napipinto pa ang lalong pagtaas ito kapag ipinataw na ang dagdag singil para mabayaran ng mga utang ng National Power Corporation o NAPOCOR. Bakit nga ba sa halip na bumaba ang singil sa kuryente ay lalo pang tumataas ang bayarin ng mga consumers? Manikurista ang 38 anyos na si Aling Francia Bermejo. May asawa at 6 na anak. Sa kasalukuyan, siya lamang daw ang naghahanap buhay sa kanilang pamilya. Kaya ang mga bayarin daw sa kanilang tahanan ay kanya raw pasan-pasan. Mga 11,000 din po. Hindi rin po nagkakasya yun, pambudget sa mga anak ko, sa gastusin sa bahay. Mula sa baon ng kanyang mga anak araw-araw, pagkain, renta sa bahay, tubig, at lalong higit pa ang buwan-buwan daw niyang tumataas na electricity bill. Tapos lalo po ngayon, tumaas po yung mga bilihin. Yung kuryente namin, tumaas din po. Napansin daw ni Aling Francia na magmula noong pang Enero ay hindi na raw bumaba ang kanyang binabayaran sa Meralco. Wala naman daw silang idinagdag sa kanilang mga appliances. At aminado siyang lahat daw ng uri ng pagtitipid ay ginawa na nila. Mapababa lang ang kanyang kuryente. Hindi na po kami gumagamit ng electric fan. Imbis na electric fan, yung ceiling fan na lang po kasi mas tipid po yun sa kuryente. Kaso wala din pong nangyayari. Ganun din po, lalo pong tumataas yung kuryente namin. Ang daing na ito ni Aling Francia, reklamo rin ng marami nating kababayan. Nitong mga nakaraang buwan kasi, hindi raw naging malinaw para sa mga consumers ang biglang pagtaas ng kanilang mga electricity bills. Pero depensa ng Meralco, wala raw naganap na taas singil noong buwan ng Mayo at Hunyo. Dahil mula sa 84 centavos per kilowatt hour na generation charge na kanilang sinisingil sa kanilang mga consumers, bumaba raw ang generation charge sa 66 centavos per kilowatt hour. Isa sa mga inisyatiba na pinatupad namin ay yung pagpasok dun sa mga tinatawag na interim power supply agreements mula dun sa mga peaker plants. Nang sa ganon, yung aming requirements sa spot market o sa WESM, sa wholesale electricity spot market, ay mabawasan. At the same time, nag-utos din ang regulator na magkaroon ng tinatawag na secondary price cap, na kung sakaling merong pataas na pagstripa sa presyo ng kuryente sa merkado, ay matetemper nitong secondary price cap. So yun yung nakita naming mga factors. So bagamat maraming outages nung Mayo, may mga instances na yellow alerts, na-sustain at in fact bumaba pa nga yung presyo. Pero binigyang diin ng tagapagsalita ng Meralco na si Josel Dariaga, hindi raw sila ang dapat sisihin ng ating mga kababayan kung sakaling magtaas daw ng singil sa kuryente ang Meralco. Ang hihintayin na lang natin, ano ba yung magiging movement o paggalaw o presyo both ng generation at ng transmission. Ano man ang maging presyo nito, at least kahit papano, dahilan sa pagbaba sa distribution o sa pagbawas singil ng Meralco rates, either way, kung pataas man ito, makakatulong maibaba yung overall rates para nang sa gano'n naman hindi naman masyadong maging mabigat para sa mga customers ng Meralco.
So yun yung aasahan nila. At least on the Meralco side, reduction yung makikita nila sa bills nila. Ang hihintayin na lang natin, ano yung movement ng generation at transmission. Meron kayong china-charge din systems loss, o di ba yung mga naka-jumper, mga kinakabit. Up to now, china-charge niyo pa Yes, rin yun? under the law, we are allowed to recover up to 8.5% insofar as the system loss level is concerned. No? But we are happy to report na below 7% na tayo as we speak, Veronica. Ito'y dahilan sa patuloy naman yung efforts natin, unang-una to go after power pilferage or illegal connections. But the bigger challenge really, or the bigger bulk of lowering the system loss level ay doon sa improvements sa system, sa distribution backbone. At ito ay patuloy nating ginagawa sa pamamagitan ng pag-invest sa mga power facilities natin by making sure na yung distribution backbone natin constantly improves as the years go by. Sa kasalukuyan, may mahigit 5 milyong consumers ang pinagsisilbihan ng Meralco. Pero noong Marso, inakusahan na ang Meralco ng overcharging ng ilang consumers dahil sa hindi raw tama na computation sa kanilang mga electricity bill. Buwelta ng Meralco, makakatanggap daw ng refund ang lahat ng consumers na naapektuhan. Lahat ng court-mandated at even the regulatory mandated refunds have been complied with. Ongoing naman dun sa ating mga meter deposits. Ito nga, kamakailan ay nagpaskel kami ng siguro mapapakita to. Final notice of meter deposit refund. Meron kasi mga ibang hindi nila na-claim. No? So kung may unclaimed, nagsimula yan May 2014. Yung iba pang mga refunds natin, as we said, it's ongoing as scheduled. Dahil sa mga patong-patong at hindi malinaw na mga charges, lalong nagpagulo at naging dagdag bayarin pa sa mga Pilipino. Sa katunayan, noong 2008, mas mahal pa ang kuryente sa mga mayayamang bansa tulad ng Japan at France kumpara sa Pilipinas. Pero sa kasalukuyan, ang industriya ng kuryente sa Pilipinas itinuturing na isa sa pinakamahal sa buong Asya at maging sa buong mundo. Kaya ang tanong ni Juan, hanggang kailan sila magtitiis sa mabigat na bayarin sa kuryente? Sana po, kasi dati po ang bigas ang mura, ngayon po 45 ang kilo, dati po 32 lang. So kahit po anong tipid namin sa kuryente, wala din pong mangyayari kasi po mahal po ang bilihin ngayon. Sana po, bumaba na mga bilihin kasi kawawa naman po yung mga ibang nanay na walang trabaho, wala na po silang makakain. Maganda naman daw ang layunin ng EPIRA, subalit tunay na napakaraming problema sa industriya. Kabilang na rito ang hirap na kailangan daw pagdaanan ng mga nais magtayo ng mga power plants, na halos aabutin daw ng 3 taon ang proseso. Kaya ang mga nais daw mag-invest sa bansa, nagdadalawang isip ng mamuhunan. Humigit kumulang between 150 to 169 signatures para mo makuha yung iyong permit. The quality, security, and affordability of the supply of electric power. Ito ang mga katagang nakasaad at ipinangako ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA noong 2001. Layunin daw nitong pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Pero makalipas ang 13 taon, tila nakuryente rin ang pagbabagong hatid sana ng EPIRA. Taong 2001 nang ipatupad ang EPIRA upang magsagawa ng malawakang reforma sa industriya ng elektrisidad. Kabilang dito ang pagsasapribado ng karamihan sa mga power generation at transmission assets ng pamahalaan. Mas magiging episyente daw kasi ang pagpapatakbo ng mga ito kapag naisapribado na. Pangunahing layunin ng EPIRA ang matiyak ang abot-kayang presyo at sapat na supply ng kuryente. Dahil sa EPIRA ay nagkaroon ng unbundling ng charges ng kuryente at nakikita na ngayon ang detalye ng sinisingil. Sa ilalim ng billing summary, ang bawat consumer ay sinisingil ng generation charge na siyang napupunta sa power producers.
Ang transmission cost naman ay napupunta sa National Grid Corporation of the Philippines. Kasama rin dito ang singil sa Systems Loss Charge bunsod ng pilferage o kuryenteng nananakaw bunsod ng mga jumper. Subsidiya para sa mga senior citizens, lifeline rate subsidy at cross-subsidy charge. Maging ang government taxes gaya ng VAT at universal charges na napupunta sa Missionary Electrification, Environmental Fund at National Power Corporation stranded contract costs. Matapos ang mahigit isang dekada mula nang ipatupad ang EPIRA, ayon kay Representative Reynaldo Umali, Chairman ng Committee on Energy, bigo ang EPIRA sa mga pangunahing layunin nito. Ang EPIRA is, ang masasabi ko lang dyan, it's still a work in progress. Merong mga, yung sa unang-una, yung privatization ng mga NAPOCOR assets hanggang ngayon, hindi pa nakokompleto yun. Yung pagtatatag ng mga opisina na kinakailangang gumampan ng mga trabaho ng EPIRA, medyo nahuli. Yung mga policies, medyo nahuli. Yung iba ay na-privatize nitong 2008, 2009 lang. Yung mga ARCOA or Retail Competition and Open Access ay ngayon palang lumalabas. Kanya took quite a while bago lumabas lahat to. Maganda naman daw ang layunin ng EPIRA subalit tunay na napakaraming problema sa industriya. Kabilang na rito ang hirap na kailangan daw pagdaanan ng mga nais magtayo ng mga power plants na halos aabutin daw ng 3 taon ang proseso. Kaya ang mga nais daw mag-invest sa bansa, nagdadalawang isip ng mamuhunan. Humigit kumulang between 150 to 169 signatures para mo makuha yung iyong permit. Dadaan ka sa local government unit. Unang-una muna, kung yan ay renewable, hihingi ka ng service contract sa Department of Energy. Sa Department of Energy lang, buwan ng ginugugol mo doon. Pagkatapos niyan, ay hihingi ka ng PSA sa electric cooperatives. Ang daming proseso rin yan at buwan, kung yung iba taunan pa, inaabot yan. Ayaw nung mayor na magbigay ng mayor's permit, walang magawa ang isang proponent. Ang dami nating hydropower potential, hindi natin magalaw dahil ayaw sumang-ayon ng NCIP. Dahil dito, naghain si Congressman Umali ng House Bill 4479 na mag-aamyenda sa EPIRA. Kabilang sa kanyang ipinanukala ang pagdedeklara sa lahat ng power projects bilang mga priority projects ng national government. Mapapabilis daw nito ang pagpapatayo ng mga power plants. Kapag naisabatas daw ito, magiging 45 araw na lamang ang proseso kumpara sa kasalukuyang 3 taon. Magtatag ang Department of Energy ng one-stop shop kung saan lahat ng mga ahensya na involved sa pagbibigay ng permit ay represented dun sa opisina na ito, and we will disperse it in as many areas as possible, Luzon, Visayas, and Mindanao, para bumilis ang kanilang pag-aksyon. Kasi kung laging dito sa Maynila kukunin niya, napakahirap din yan. Nakapaloob din sa kanyang panukalang batas ang pagkakaroon ng exemption sa value-added tax o VAT ng kuryente mula sa mga generators at distribution utilities. Halos 20% daw ang maaring ibaba ng singil sa kuryente kapag naipatupad ito. Hindi mo na nga binibigyan ng subsidy, pinahirapan mo pa by imposing a VAT on power, no? So, triple whammy, yun yung third jeopardy ng tao na pati yung ninakaw na kuryente at ipapasa mo sa taong bayan, kawawa naman ang tao. Alam mo, sabi ng konstitusyon, dapat ang taxation must be progressive. Ito hindi ito progressive dahil sa pool ang lahat ng tao, kay mahirap, kay mayaman dito, sa pool. Umaasa si Umali na sa muling pagbubukas ng Kongreso ay maaprubahan na ang mga pagbabago sa EPIRA. Gusto kong pabilisin ang pagpasa nito at hopefully in 2 to 3 months time we can get this approved and submit to the plenary on 2nd, and hopefully the President will certify this bill as urgent so that we can get this approved on 3rd reading within the 2nd regular session.
Sinang-ayunan naman ni dating Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino ang pag-aamyenda sa EPIRA. Yung EPIRA, it was designed to make the players in the private industry really, really rich. Ano yan eh? Yung monopolyo ng gobyerno noon na napakalaki ng kinikita ng gobyerno, ang ginawa ng EPIRA, ibinigay yan sa private sector. And of course, dahil ang private sector, imbis na social service ang iniisip, private profit ang iniisip. So, talagang ma-expect mo yung napakamahal, serbisyo na hindi mahusay. Pero taliwas sa panukala ni Umali, nais si Casino na ibalik sa gobyerno ang pagpapatakbo ng elektrisidad sa bansa. The experience of the past 15 years will show na hindi private sector ang sagot sa papahusay ng power industry. It's really government. No? At hindi sa Pilipinas lang yan. No? Sa halos lahat ng parte ng mundo, ang gobyerno ay may direct stake sa power industry. Hindi pinapakawalan yan. Kasi napakahalaga ng produkto ng kuryente. Ang laki ng multiplier effect niya, ang laki ng impact niya sa national development. So it is a strategic industry. May national interest na usapin dito. And government should be there in that industry. Kinakailangan din daw na magkaroon ng bagong batas upang itama ang mga kamalian ng EPIRA, lalo na sa pagtatakda ng tamang presyo ng singil sa kuryente. And we should come up with a law na ang gagawin unang-una, ibabalik sa NAPOCOR yung kakayanan at kapangyarihan na magtayo at magpatakbo ng mga planta. No, kailangan din alisin na yung spot market. No? At dapat lahat ng power distributor, ikontrata nila yung kanilang bibiling kuryente sa mga power generators. Hindi yung idadaan mo sa bidding na kung sino yung highest bidder, yun yung magtatakda kung ano yung presyo ng kuryente. Talagang tataasan ng presyo. Ito ang trading floor ng wholesale electricity spot market. Dito nagte-trade ang 52 power generators. Bukas ito ng 24/7 kung kaya't ang mga nagtatrabaho dito ay by shifts. Dati-rati, ang NAPOCOR ang nagpapatakbo ng power generators, transmission at bahagi ng distribution ng kuryente. Dahil pag-aari ito ng gobyerno, napapanatiling mababa ang presyo ng kuryente dahil sa subsidiya ng pamahalaan sa energy sector. Pero dahil di na daw kaya ng gobyerno na magbigay ng subsidiya, ay isinapribado na ito sa ilalim ng EPIRA. Dating monopolyo ng gobyerno ang industriya ng kuryente. Sa pagbubukas nito sa partisipasyon ng pribadong sektor, hinati ito sa 4. Mula sa produksyon ng kuryente, pagpapadala sa mga planta at substations, pagbebenta at pagbili ng supply ng kuryente hanggang sa kung papaano ito makakarating sa ating mga kabahayan. Sa dami raw na nagpapatakbo sa industriya ng ating kuryente, puna ng ilang grupo, hindi raw malayong magkadoble-doble rin ang kanilang singil. Kaya ang kanilang mungkahi, muling ibalik sa gobyerno ang pamamahala. Hawak ng ilang pribadong kumpanya ang pagpapatakbo ng industriya ng kuryente sa bansa. Subalit ang Department of Energy pa rin ang siya nagpaplano, nagpapatupad at nangangasiwa sa lahat ng proyekto na may kinalaman sa energy development sa bansa. Mandato rin ito na tiyakin na may sapat na supply at abot kayang kuryente ang buong bansa. Ang Energy Regulatory Board o ERC ang siyang regulador ng industriya ng kuryente. Ito ang nagtatakda kung magkano ang pwedeng isingil ng mga distribution utilities at transmission operators. Ito ang nagbibigay ng lisensya sa mga power generation companies at suppliers. Ito rin ang tagabantay sa merkado para maprotektahan ang interes ng mga consumers. Ang PSAM o Power Sector Liabilities Management ang siya nagsasapribado sa mga ari-arian ng National Power Corporation. Ang NAPOCOR naman ang siyang namamahala ngayon sa missionary electrification na karamihan ay sa mga malalayo at maliliit na isla, 17 malalaking dam at mga watershed sa bansa. Ang Philippine Electricity Market Corporation o PEMC ang siya nagpapatakbo sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Ang WESM ang animoy stock exchange ng elektrisidad.
Ang National Grid Corporation naman ang siyang namamahala sa transmission ng kuryente. Ang mga electric cooperatives at distribution utilities gaya ng Meralco ang siyang nagdadala ng kuryente sa mga kabahayan. Bago makarating ang kuryente sa ating mga kabahayan, mula sa mga power generation companies, dumadaan ang kuryente sa mga transmission lines na pinapatakbo ng NGCP. Dadaan ang kuryente sa mga distribution utilities gaya ng Meralco o kooperatiba na siya namang magdadala nito sa mga kabahayan, tanggapan at iba pang end users. Noong Desyembre ay nagulantang ang mga consumers nang hilingi ng Meralco na magtaas ng singil nito sa kuryente ng 4 piso at 15 sentimo. Nagsabay-sabay daw kasi ang maintenance shutdown ng ilang power plants kung kaya't numipis ang supply ng kuryente. Every so often, kinakailangang itigil ang operasyon ng planta at ito ay mentinahin. Nang sa ganon ay humaba ang buhay ng planta. May mga pagkakataon naman ang mga planta ay bigla na lang nasisira ng walang abiso o walang kadahilanan kaya't kinakailangang itigil ang operasyon ng planta. Paliwanag ng Meralco, mataas kasi ang kuha nilang kuryente mula sa power generators kung kaya't tumaas ang kanilang generation cost. May mga bahagi dito sa singil na ito ay hindi na papapunta sa Meralco kundi doon sa pinagkukunan niya ng kuryente o kaya naman ay yung ibinabayad niya sa transmission sa pagpapadaloy ng kuryenteng ito mula sa mga planta papunta sa sistema ng Meralco. Kinuwestiyon ng ilang cost-oriented groups ang pagtaas sa singil ng Meralco kung kaya't nag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema laban dito. Napansin namin na isang dahilan mukhang nagkaroon ng sabwatan sa pagitan ng mga power generators, pati Meralco, para i-jack up yung rates. So, dinulog namin sa Korte Suprema yan. And then later on, we were proven correct. Mismo ang ERC ang nagsabi na nagkaroon ng market failure doon sa spot market. Kaya't artificially, masyadong tumaas yung presyo na hindi naman dapat. Noong Marso, napagpasyahan ng ERC na ang presyuhan sa WESM mula Oktubre hanggang Disyembre ay hindi resonable. Nagkaroon daw ng malawakang hindi pagbebenta ng kuryente kung kaya't lubhang tumaas ang presyo nito. Kung kaya't nagpataw ang ERC ng secondary cap sa presyo ng kuryente sa WESM. At ito na nga ang ginawa ng ERC, ang pagpapatupad ng secondary cap na kung saan kung ang average sa presyuhan sa merkado over a 72-hour period will already exceed yung threshold na nasa 8 piso, ang presyuhan na maaaring matanggap na lang sa merkado ay hindi na makalalampas doon sa itinakdang secondary cap na nasa 6 pesos lang. Dahil 6 pesos na lang ang pinakamataas na pwedeng tanggaping presyo sa merkado. Ayon sa ERC, napababa nito ng mahigit 70% ang presyo ng kuryente sa spot market. Ang Meralco ang siyang nagseserbisyo sa Kalakang, Maynila, Bulacan, Rizal, Cavite, Quezon at ilang bahagi ng Laguna at Batangas. Paliwanag naman ng PEMC na siyang nangangasiwa sa wholesale electricity spot market, ang kuryente na ibinebenta sa spot market ay excess o sobra na lamang ng mga power generators. Nakakontrata na raw kasi ang supply ng mga power generators sa mga distribution utilities. Ang papel ng PEMC ay ang pag-dispatch o pag-schedule kung alin sa mga power generators ang mauuna sa paglabas ng kanilang mga kinontratang supply ng kuryente. May limit daw ang dami ng power supply na maaaring i-dispatch ng PEMC para hindi magkaroon ng systems overload. Ang pinakamababang presyo ang siyang mauunang i-dispatch o palalabasin ng systems operator sa pamamagitan ng transmission lines ng NGCP. Pero ang kadalasan daw na nangyayari, ang pinakamataas na bid sa mga na-approve na bidders ang siyang presyong iiral sa araw na yun. Ito'y para daw di naman malugi ang mga power generators. Dito na pumapasok ang paglalaro sa spot market. Well, meron kaming tinatawag na market management system. This is actually a software algorithm. Now, ang aming mga generators, being member of the WESM, meron silang mga market interface. So, meaning they can access to us by using computer, internet. Mag-a-access sila doon sa aming MMS. They will have to offer
So sa amin naman, yung MMS will have to do that, the scheduling. So automated, kaya hindi mo masasabi na ito ay may manipulation kasi automated lahat kami. And based on the result, ang nangyayari, ang result from lowest, priority namin yung lowest to the highest. And in accordance with the megawatt, the capacity na ino-offer din nila sa amin. Paano yun kung mag-bid sila ng zero? Sila nga yung lowest. Sila ang number 1 to be dispatched. So kung gusto nilang ma-dispatch, kailangan mababa. Pinakamababa, sila ang priority. The methodology actually is a uniform pricing. So meaning kung sino yung marginal plan and marginal price, that will be the price for everybody. Now, bakit? Kasi ang main objective really is the dispatch. So, ibig sabihin, pababaan kayo. So, ibig sabihin doon kasi kung sasabihin natin na, well, mag-bid kayo in order to recover yung production cost ninyo, walang magbibid ng zero. Now, the fact na sila, they are anticipating for an opportunity cost, willing ako na magbid ng zero. Kasi meron naman akong ina-anticipate na margin, which is the marginal plant based on the marginal pricing. May option naman daw ang distribution utility gaya ng Meralco na huwag kumuha sa spot market. Ang responsibility ng isang distribution utility is to ensure that least cost is passed on to the end consumer. So meaning, WESM is optional. Kung ang sabi nila masyadong mataas ang presyo sa WESM, they can always go 100% bilateral contract. Ito ang trading floor ng wholesale electricity spot market. Dito nagte-trade ang 52 power generators. Bukas ito ng 24/7. Dati-rati, ang Napocor ang nagpapatakbo ng power generators, transmission at bahagi ng distribution ng kuryente. Dahil pag-aari ito ng gobyerno, napapanatiling mababa ang presyo ng kuryente dahil sa subsidiya ng pamahalaan sa energy sector. Pero dahil di na daw kaya ng gobyerno na magbigay ng subsidiya, ay isinapribado na ito sa ilalim ng EPIRA. Technically ngayon, ang Napocor is a government GOCC, no? Government corporation, government-owned and controlled corporation. So, ang pondo nito, hindi sa pondo ng gobyerno, kundi kung ano yung nakokolekta namin, una sa mga electric cooperatives because we sell them electricity, so nagbabayad sila sa amin. Sa ngayon ay may 300 Small Power Utilities Group o SPUG plants na pinamamahalaan ang Napocor. Ang mga SPUG plants ay nasa tinatawag nilang missionary areas o malalayong lugar na walang nagseserbisyong pribadong power generators. Dito napupunta ang sinisingil sa bawat consumer na Universal Missionary Charge for Electrification o UMCE. Yung pangalawa, yung sa Universal Charge for Missionary Electrification. Ito yung kinokolekta 15 centavos from all electricity end users all over the country per kilowatt hour. So ang bawat isang household sa buong bansa, nagsasubsidize siya ng kuryente dun sa mga malalayong lugar dito sa Pilipinas. Sakop din ng Napocor ang malaking bahagi ng Mindanao sa ilalim ng Mindanao Generation o MinGen. Nagkaroon daw ng malawak ang brownout sa Mindanao noong mga nakalipas na buwan dahil nagkaproblema ang isa sa kanilang mga independent power producers. Yun ang naging dahilan kasi malaki siya. Nung bumagsak siya, sinipsip niya ngayon yung kuryente pa dun sa kaya hindi na control ng NGCP. Nagkaroon ng brownout all over. Yun. Sa ngayon ay naresolba na daw ang madalas na pag-brownout na sakop ng MinGen. Bagamat manipis pa rin yung reserve, pero ngayon wala na yung mga brownouts. Kasi una, may supisyente tayong tubig ngayon sa Mindanao. So, malaki talaga yung napuproduce ngayon ng Agus Pulangi. And then, na-repair na yung Stayag, no? 200 megawatts kasi yung nawala nung masira sila. And kaya naibalik sa dati
yung supply ng kuryente at kaya ngayon wala nang problema dun sa Mindanao. Pero balak nilang patawan ng penalty ang mga IPPs na hindi makakapag-deliver ng power supply sang-ayon sa kanilang kontrata. Because of that brownout ng matagal, no, sa Mindanao, dun sa kontrata namin, since we are managing the contracts, they will have to suffer the consequences of it. So, binabawas namin dun sa kanila. May penalty sila. Ano yung penalty nila? Kapag hindi ka nakapag-serve ng kuryente at unplanned outage yun, ibabawas namin dun sa bill nila sa amin. Ngayong taon ay nakapag-remit na daw sa National Treasury ang Napocor ng 100 milyong piso. After 6 years, nitong taon lang na to muling nakapag-remit, no, ng 100 million pesos ang Napocor sa national government. Ibig sabihin, maganda na financially yung situation nito at naiayos din natin yung mga dapat pang ayusin, no? Like halimbawa, yung dating 85% collection efficiency namin sa Luzon and Visayas, ngayon 96% na yung collection efficiency namin. So, ibig sabihin, halos lahat na yan nagbabayad, no? Ang problema lang namin sa Mindanao, yung Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Ang problema ngayon ng Napocor ay ang di makolektang 3.7 billion pesos mula sa ilang local government units. Diba dati, pag puputulan, tatawagan ng congressman daw yung o yung gobernador, yung dating presidente. Na sabi ko, hindi, kaibigan ko yung mga yan, tawagan nila ako, hindi ko sila pagbibigyan. Sabi kong gano'n, ano. Tapos, nung pagdating ko, nakat ngayon yung isang province. Sabi nga, hindi, doon sa Mindanao. Pero pinabalik ko na yung afternoon kasi Ramadan eh. Pero pinag-promise ko sila. Tapos, I gathered them all in a conference. Andun sila lahat. All the governors, all the congressmen. Hindi ba kasi dati ako kasi I know them personally because I was Director General of the Liberal Party before. So I can call them, I could invite them na ano. So, nasasabi ko sa kanila yung problema. So, sabi ko, hindi pwede to kasi, GOCC, binabantayan kami. Paano gagawin ko magsasara yung Napocor pag hindi kayo nagbayad? Balak ng Napocor na magpatupad ng refleeting program para mabawasan ang pagkakaroon ng mga brownout sa kanilang mga nasasakupan. Tiningnan ko yung edad ng mga planta ng Napocor. More than 50% ay more than 10 years old na. So, ang ibig sabihin nito, kung matanda na yung mga planta mo, madalas na yung conk out niya, madalas na yung masira. So, kailangan pinapalitan yan. So, ngayon meron kami refleeting program, unti-untiin namin mapalitan yung mga lumang makina. Tapos, of course, yung mga spare parts, pero ang pinaparash ko ngayon is gusto ko merong 10 na naka-standby dyan na mga 300, 500 megawatts. Pag may nasira sa isang lugar, yung kaya kong ipadala ng mabilis. Sa kasalukuyan, mahigit 70% na ng mga assets ng Napocor ang naibenta na ng PISAM, kabilang ang mga independent power producers sa Visayas at Mindanao. At target daw nilang mai-privatize sa mga natitira pang pag-aari ng Napocor sa loob ng 3 taon. So, yung may life term po ang PISAM, no? Hanggang 2026 na lamang. By 2026 po, are you confident na 100% na privatize na lahat ng mga assets ng Napocor? We are guided by the IPIRA. So if we follow IPIRA, everything should be privatized before the termination of the life of PISAM. Paano po yung kung may mga assets na hindi pa nabibili? Anong mangyayari? Lahat ng, under the IPIRA also, lahat ng mga matitira after 2026, either assets or loans, this will be transferred to the national government. Ang national government ang magpa-privatize. Ayon kay Congressman Teddy Casino, ang lahat ng nalikom na pondo sa pagbebenta ng mga Napocor assets ay kailangang ibayad na sa utang ng Napocor para wala nang ipapasan sa taong bayan. The fact is more than 18 billion pesos ang nalikom ng PISAM.
Pero halos hindi nabawasan yung utang ng Napocor. And then, ang balak talaga nila ngayon, ipapasa na yan sa consumers. Also, that is also under the EPIRA. But originally, ang isisingil lang sa consumers under EPIRA, sa pagkakatandaan ko, was 250 million pesos. Pero dahil nga lumaki pa yung utang ng Napocor, billion ang pinag-uusapan natin ngayon. At hindi pa yan nasisingil, no? Under the universal charge ang Pero noong 1976, sinimulan ng pamahalaan na gawin sanang alternatibong pagkukunan ng kuryente ang Bataan Nuclear Power Plant. Natapos ang buong proyekto noong February 1984. Umabot daw ng $2.3 billion ang kabuuang halaga na ginugol para dito. Ito ang control room ng Bataan Nuclear Power Plant. Halos 30 taon na itong nakatenga. Noong 1984 ay nagsagawa sila ng tinatawag nilang hot functional test para malaman kung gumagana ang mga equipment dito. Napagana naman nila at nakapag-produce sila ng 5 megawatts. Pero magmula noon, hindi na ito muli napakinabangan. Kaya daw nitong mag-supply ng 620 megawatts na makakapagserbisyo sa 10% pangangailangan ng Luzon. Ito ang nuclear reactor. Sinasabi nilang ito ang pinakapuso ng power plant. Para maintindihan natin kung paano gumagana ito, meron silang diagram dito. Ito ang nuclear reactor na siyang mag-create ng nuclear reaction na siya namang magpapainit sa tubig hanggang 300 degrees Celsius. Kapag uminit na yung tubig dyan, mag-create siya ng steam na magpapagana naman dito sa mga turbina. At kapag gumana itong turbina, mapapagana na yung generator na siyang lilikha naman ng 620 megawatts na kuryente para sinasabi lang kayang mag-supply sa 10% ng Luzon. Dahil sa protesta ng ilang cost-oriented groups at mga pangamba sa panganib na maaring idulot nitong plantang nuklear, ay naudlot ang pagpapatakbo nito. May mga nagsusulong pa rin na ito'y gamitin dahil safe at clean energy naman daw ito. Pruweba daw dito ang maraming progresibong bansa na gumagamit ng mga plantang nuklear. Ayon kay Corazon Baluyot, Environmental Management Specialist ng BNPP, dati-rati 50 milyong piso ang budget na inilalaan bawat taon para sa preservation at maintenance ng planta. Pero ibinaba ang budget nila sa 23 million pesos na lamang kada taon. Dahil dito ay kinailangan nilang maghigpit ng sinturon. Sa katunayan, halos hindi na raw binubuksan ang mga ilaw at aircon sa mga opisina at buong paligid ng power plant, maliban na lamang kung may mga bisita o lakbay-aral na isinasagawa sa BNPP. Katulad ng mga perimeter fence, repainting, yung rehabilitation ng mga perimeter fence, tapos yung mga, ngayon pag tag-ulan nga, tumutulo yung aming office. Hindi na namin, wala kaming budget for the preservation of yung ganun nga. Tapos even the turbine building, nasira na yung waterproofing doon sa taas. Kaya every time na umuulan din sa loob. Nagbawas na rin daw sila ng mga empleyado para mapagkasya ang budget. Nagtanggal kami ng janitorials, nagbaba kami ng nag-cut kami ng janitorials, number of janitorials, number of security guards. Kasi bumaba nga yung And then, yung mga deep wells namin, hindi na namin ma-maintain. Kaya, we have to find a way para magkaroon kami ng domestic water supply. Kaya gumagawa na lang kami from yung innovation na ng mga dito, ng mga technicians, ng mga ibang staff. Para lang, actually, yung aming domestic water supply nanggagaling na ng bukal. Kapansin-pansin ang unti-unti ng pag-deteriorate ng lugar dahil sa paghihigpit sa kanilang budget. Dahil sa butas sa ilang bahagi ng bubungan ay tumutulo ang tubig ulan sa loob ng planta. Kinakalawang na rin ang ilang bahagi ng lugar. Gayunpamay masugid pa rin ang kanilang pagsisikap na mamintina ang planta. Yung binibisita tong area na to, everyday. Binibisita para i-maintain yung mga equipment na dapat wag kalawangin yung mga
equipment na para yung kasi yung si moisture yun ang nagpapakalawang sa mga equipment natin eh. Kaya yun ang iniiwasan namin para wag kalawangin. So itong mga turbines na to, pinapagana nyo pa rin? Itong turbines, kasama na yung generator, yung buo, pinaiikot ng once a month for 1 hour. Yun ang bakit nyo ginagawa yon? Isa sa mga dahilan, para kasi yung shaft niya mahaba at malaki, para wag siyang magbaw, yung mabaluktot. Pagka hindi mo kasi ginalaw yan, babaluktot siya sa bigat niya, sa haba. Kaya kailangan paikutin para i-maintain yung straightness. Sa kabila ng pagkatenga nito ng ilang dekada, gumagana pa rin daw ang lahat ng makina sa loob ng power plant. There was a feasibility study made by a Korean company na they can reactivate the plant in 4-year time, for a period of 4 years. Kasama na rehabilitation of the plant, 24% of all the equipments papalitan nila. And then after 4 years, kasama trainings ng mga engineers and all, marireactivate nila for $1 billion. At hanggang sa ngayon, umaasa pa rin silang balang araw ay magagamit na rin ang Bataan Nuclear Power Plant. Kailangan mo i-maintain yan dahil we are still hoping that the plant will be reactivated in the future. At least yung mga vital equipment niya still good. In the future. Subalit may kakaibang suhestyon si Congressman Ray Umali para hindi raw masayang ang buong planta. At nakita ko na pwedeng gamitin ito and we can even treble the capacity from 600 to about 1,800, thereabouts. How? Natural gas. And if we produce cheap natural gas, like what I am now proposing, substitute natural gas, we can run this power plant, Bataan Nuclear Power Plant, not by nuclear as nuclear run, hindi yon. Hindi natin kailangan ng nuclear power, not gas pa rin. Merong technology na patatakbuhin ito na mag-triple pa ang tinatawag na capacity nito. Kanya lang, sa ngayon nga, kung yan ay patatakbuhin natin at 16 to 18 dollars per million BTU, ay mabigat yan. Pero if it can be run at a much lower cost of natural gas, na yun ay ipoproduce natin, na yun ay magbibigay ng maraming hanap buhay sa ating mga kababayan, magre-reverse ng brain drain. Yung mga aakitin uli natin, yung mga experts natin na nasa Singapore na, bumalik na kayo dito dahil magtatayo tayo ng planta, kayo magpapatakbo, may trabaho kayo dito. Yung mga skilled workers natin na nasa Middle East, kung saan, bumalik na kayo dito at meron na tayong trabaho dito dahil ito ay kikita ito. Kanya yan ang kailangan nating pagtuunan ng pansin. Eksperto, malaki raw ang epekto sa negosyo ng malimit na brownout at mataas na halaga ng kuryente sa isang bansa tulad ng Pilipinas. Dahil sa halip na igugol daw nila ang kanilang investment sa pagpapalago at pagpapaunlad ng kanilang negosyo, napupunta lamang daw ito sa pagbabayad ng kanilang kuryente at maaring makadismaya rin sa iba pang dayuhan na nais ding mamuhunan sa bansa. Na meron tayong konting tightness, especially during summer, meron mga parating na mga planta, panibagong planta, that would address the immediate need of power capacities and power supplies from next year towards the end of 2020. Ayon sa ilang eksperto, malaki raw ang epekto sa negosyo ng malimit na brownout at mataas na halaga ng kuryente sa isang bansa tulad ng Pilipinas. Dahil sa halip na igugol daw nila ang kanilang investment sa pagpapalago at pagpapaunlad ng kanilang negosyo, napupunta lamang daw ito sa pagbabayad ng kanilang kuryente at maaring makadismaya rin
sa iba pang dayuhan na nais ding mamuhunan sa bansa. Na meron tayong konting tightness, especially during summer, meron mga parating na mga planta, panibagong planta, that would address the immediate need of power capacities and power supplies from next year towards the end of 2020. Ayon sa Department of Energy, bahagi ng long-term energy plan ng pamahalaan ay ang pagdagdag ng mga power plants para matugunan ang manipis na supply ng kuryente. Na meron tayong konting tightness, especially during summer, meron mga parating na mga planta, panibagong planta, that would address the immediate need of power capacities and power supplies from next year towards the end of 2020. By the end of first quarter of 2015, yung problema sa supply in Mindanao, mawawala na yon. Although hindi natin sasabihin na magkakaroon na, mawawala na yung brownout because there are individual problems ng mga cooperatives na especially in their O&M, yung hindi sila nakakabayad ng kanilang mga liabilities. So may problema pa rin sila. But the total overall picture ng outlook ay will improve because of the plans tinatawag natin committed projects that will be coming in. Meron na raw mga private investors na nagsimula na sa kanilang infrastructure development para makapag-supply ng karagdagang 1,700 megawatts sa Luzon, 600 megawatts sa Visayas at 1,000 megawatts sa Mindanao bago sumapit ang 2020. Lumikha na raw si Energy Secretary Jericho Petilla ng isang interagency task force para pag-aralan kung bakit nananatiling mataas ang singil sa kuryente sa kabila ng EPIRA. So the Secretary nag-created a multi-sectoral task force para at least tingnan, pag-aralan ng mabuti, susihin ng maganda, at saka magkaroon sila ng recommendation kung bakit meron tayong mataas na rates ng electricity para po sa ganun malaman ng buong bayan, ng taong bayan kung bakit mataas, at saka magkaroon po ng at least policy ang gobyerno as far as rates are concerned. May halos 30% pa ng mga lugar sa bansa ang hindi pa nabibigyan ng kuryente pero may plano na ang DOE para sa mga ito. Yung mga areas na yon hindi pa na inaabot ng mga grid natin, transmission lines. So, yung iba naman ay napakalayo sa mga areas na inaabot ng mga electric cooperatives na tinatawag natin power distributor sa mga areas. So, ito ay, tsaka kailangan din ng investments, kailangan din ng pera. In fact, sa target natin until 2017, ang kakailanganin ng DOE ay abot ng mga 42 billion pesos. So, kailangan din ng national budget na magdagdag every year para matugunan ang problema sa rural electrification. Ayon sa ekonomistang si Victor Apola, pinakamahalagang makaengganyo ang pamahalaan ng mga mamumuhunan sa sektor ng enerhiya para maresolba natin ang problema sa kuryente. Importante para mas lutas ang problema ng power, kailangan magkaroon ng investments, di ba? Para makapagtayo na yung mga bagong planta. Since ginawa nating deregulated ang power sector, siyempre ang investment manggagaling sa private sector. Kaya importante dyan na hindi baguhin yung mga patakaran ng gobyerno, otherwise magkakaroon ng delays ang mga investments natin sa power plants. Pagka investor ka, gusto mo na malaman kung anong kondisyon para na hindi magbabago, para yung calculation mo tama, di ba? Kunyari, in-expect mo ma-recover mo yung puhunan mo in 5 years, dapat walang pagbabago. Sang-ayon naman daw ang DOE sa panukalang pabilisin ang proseso ng pagtatayo ng mga power plants. Pwede natin mapabilis ang pagproseso ng mga permittings or compliance process. Sa ganon ay mapabilis ang kanilang pag-i-implement at mapabilis naman ang pagpasok ng mga electricity, pagpasok ng mga ma-encourage at ma-incentivize ang mga investors. Ayon pa kay Abola, maaari daw na kumuha ng malaking porsyento ng kinikita mula sa malampaya
para ipambayad na sa mga utang ng Napocor para hindi na ito ipapasan sa taong bayan. Yung mga pondong kolekta ng gobyerno sa Malampaya, siguro big part of that, mga 70% or 80%, iligay sa kamay ng gobyerno para bayaran ang utang ng mga Napocor na makikita natin bababa yung power rates na yan. Panahon na rin daw para isa-pribado na ang mga pasaway na electric cooperatives. Pero sa probinsya, mas mataas pa ang power rates nila, doble pa nandito sa Maynila. Sila nga mas pobre, sila pa mas mataas ang binabayad sa elektrisidad. Bakit? Kasi yung mga electric cooperatives na tinatawag na ano yan, naging kailan ba yan? Mga 1960s and 70s. Okay noon siguro dahil konti pa lang ang ating kakayanan para magpatayo ng mga power plants. Pero ngayon, wala na silang masyadong dahil wala na silang rason para magtumuloy Pero pwede na iyang i-privatize na yan ng mga yan dahil very inefficient yan. Ang systems loss niyan, mga more than double the allowed sa Land Meralco. Samantala, hindi raw tama ang panukalang magbigay ng subsidiya ang pamahalaan sa kuryente. Yung mga ating kalapit-bayan na nandito, Indonesia, Malaysia, tsaka Thailand, yan dati nagsasubsidize yan. Ang ginagawa nila ngayon, binabawasan nila ang subsidy. Dahil palaki ng palaki. Kinakain lang ang budget nila ng subsidy. So, tsaka pagka nag-subsidy ka, hindi mo yung binibigay mo sa mahihirap, pareho ng binibigay mo sa mayayaman kailangan lang naman natin matulungan yung walang kaya. Subalit kumpiyansang pamahalaan na sa mga pagsisikap nito ay matatamo ang pagkakaroon ng sapat na supply ng kuryente sa reasonabling presyo. Habang buhay tayo, may pag-asa. Pero actually, comparatively speaking, hindi naman aakyat ng ganon, kataas ang presyo dahil nga meron na tayong secondary cap. Meron na tayong mga ginawang mga measures in order to address this concern. Ang pinakomportante dito ay papasok ang mga panibagong planta para dumami at dumami ang supply ng electricity. So yan lang naman ang pinaka mabisang paraan para matugunan ang problema ng taong bayan. If there will be enough competition, if there will be efficiency, if there will be transparencies, of course we expect a reasonable rate. This is where our investments to strengthen our system comes in. Maliban na lang talaga kung merong inclement weather, mga bagyo, di ba? May mga kakulangan sa supply, doon lang naman nagkakaroon ng problema in terms of the service. Pero kung in a normal day, there's enough supply, wala naman napakasamang panahon, then we can guarantee that their lights will be on 24/7. Marami tayong pwedeng gawin, pero we're saddled by red tape, we're saddled by inefficiencies of government, and of course, nandiyan pa yung parang lack of vision. Parang hindi natin tinitingnan yung pangkalahatang ikabubuti ng ating bansa, investment rating tayo, tapos mataas ang GDP natin, and so on and so forth, dahil may tiwala ang taong bayan. Pero kung dadagdagan pa natin yan ng malinaw na programa na makakatulong sa ating mga naghihikahos ng mga kababayan, ay palagi ko, mas lalong gaganda ang Pilipinas. The vision of the leadership is to really make sure na yung lahat ng mga lugar dito sa Pilipinas ay may kuryente, Yun yung maipapadama po talaga yung
bunga ng kaunlaran, ano? yung kung meron kang makababa, yan yung inclusive growth, makarating yung kuryente sa mga dulong lugar at mga kanayunan, no? Ang kuryente ay pangunahing pangangailangan ng bawat tahanan at industriya. Hindi magliliwanag ang buhay at opisina kung walang ilaw. Hindi iikot ang makinarya ng bawat kumpanya kung walang kuryente. Ngunit sa patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente sa bansa, walang nagagawa ang nakararami kundi ang magtiis. Sa kabila man daw ng mga pagsubok ng gobyerno na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa, ay hindi raw ito sapat upang pagaanin ang matagal na nating pasanin. Panahon na raw upang amyendahan ng EPIRA na higit na mas makikinabang ang nakararami at hindi ang iilan. At ang mas malinaw at tapat na presyo ng halaga ng kuryente na dapat bayaran. Pero ang lahat ng pagbabago sa atin daw kailangan magsimula. Dahil ang tunay na solusyon sa pagbaba sa presyo ng ating kuryente ay ang ating pagtitipid. Pero ang lahat ng pagbabago sa atin daw kailangan magsimula. Dahil ang tunay na solusyon sa pagpapababa sa presyo ng ating kuryente ay ang ating pagtitipid at ang hindi maaksayang paggamit nito. Magandang gabi, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Kasama niyong nagbabantay sa mga usapin at isyu ng bayan. Ito ang The Veronica Chronicles.